Engine naman tayo, number 2. Ang titignan nyo sa engine is kung may mga sign siya ng electric tape, tapos titignan nyo kung original pa ba yung mga tubo. Yan. Ito, puro original to mga to. Makikita nyo paano nyo malalaman kung original or fake na or replacement na. So, syempre, ito, yun yung maalikabok, diba? Hindi ganun ka-alikabok, pero merong alikabok. So, kung mapansin nyo, syempre, magkakulay na sila ng tubo. Ayan, oh. Parehas yung kulay niya. So, syempre, kapag bago yan, mangingibabaw yung black ng bago. Kumbaga, sobrang kinis ng bago, sobrang bago. Ito lang walang alikabok. So, doon yung makikita. Hindi ko naman sinabi na kapag may ganun yung kotse, huwag niyong bilhin. Ibig na sabihin para lang alam niyo yung history niya. Kung, kunwari, ito, makinis to. Ano ba to? Saan yung return hose? Kunwari, ito na lang return hose. Ito. Yan, yung nagkakabit dito sa reservoir. Yan. Kunwari, bago, nakita nyo bago. Tapos sobrang bago, walang alikabok. Hindi siya akma dun sa engine. So, syempre, tanongin nyo yung owner. Dahil galing siya dito sa reservoir, ba't siya gagalaw Hindi naman pwedeng papalitan lang yun. Natripan ko lang gusto ko bago. So, syempre hindi. So, tanong nyo dun sa seller kung anong history niya. Nag-overheat ba siya dati? Or kung ba't siya pinalitan? Diba? So, dun yung malalaman kung aakma yung kwento ni owner doon sa estado ng kanyang unit. Ngayon, if sinabi naman niya, dati nag-overheat yan kaya pinalitan to, pero nagawa na. So, good thing yun kasi si seller is honest. Kumbaga, dinidetail niya sa inyo yung ginawa sa kotse. Meron kasing ibang seller, tinatago yan. So, para mabili. Diba? Para kumbaga, lahat ng okay sasabihin sa iyo. So, ganun lang. Ngayon, ano yung next natin? Next natin is ito, ang reservoir. Anong tinitingnan namin next is reservoir. Ganito ang kulay ng original na reservoir. Medyo yellowish siya. Ngayon, yung iba sobrang puti, sobrang bago. So, hindi ulit akma. Kasi, ang dumi ng engine mo, tapos, ito super bago. So, pag-isipan mo na yan, na syempre ito galing sa overheat. Hindi pwedeng one time meron kaming binilan, tinanong namin yung reservoir, bakit po brand new yung reservoir? May ano po ba siya? Galing po ba siya sa overheat dati? Sabi niya, hindi marumi lang, pinalitan ko lang kasi gusto ko maganda. Pero yung engine niya, parang mas marumi pa rito. So, hindi akma. So, kapag kasi ang alibay nun is, binili niya sa Lazada at hindi akma. So, tinatago niya lang na nag-overheat yung unit, diba? Parang ganun. So, doon, mapag-iisip ka na kasi mas maganda kapag talaga ang owner dinideclare yung problem. Kasi kami, pag dineclare mo sa amin yung problem, mas mabilis namin bibilin pa rin namin yung kotse kasi kabisado natin yan. Pero at least, kumbaga, meron na tayong baseline kung ano yung mga dapat namin tignan, mga dapat namin i-check, diba? So, anyhow na kahit anong problem yan, kahit ano pa dyan, basta ituro niya kung ano yung mga pinagawa niya, much better yun. Okay, so ito importante ito. Ngayon, yung iba, turo ko rin para doon sa ibang mga naka-Ford dyan, pag kayo po ay nag-overheat at nagbabawas yung tubig, maraming question na gano'n. So, tignan nyo po lagi kung sumisingaw dito sa cover niya. Kasi may mechanism po to sa loob So, pressurized po to. Dapat to, walang sumisingaw. So, ngayon, ang ginagawa kasi ng iba guys, kunwari, tuwing aalis ka overthinker ka, kumbaga paranoid ka na mag-overheat ka. Ang ginagawa ng iba, every 2 days, 3 days, nilalagyan ng tubig to. So, nakakasama pa po yun. Kasi, pag ito po kinakalas nyo, di ba, kalasin nyo po. Ayaw kalasin kasi kabas yung engine So, pag ito kinalas nyo po, nalulustred po kasi yung nito, yung, tawag doon? Roscas niya, yung plastic niya. Ang nangyayari, tanggal ka, top up ng tubig, nade-deform po yung plastic. So, anong nangyayari, pag nakabit mo na po ito, may singaw na po. Pag yan po nagkasingaw, may tendency po kayo mag-overheat. So, ang problem dyan, kapag nag-overheat ka, nakita mo, na-overheatan ka na itong unit, ang problem kasi dyan, pag pina-check mo na, sasabihin sa'yo nung nag-check, malala po yan, ganyan po yan. So, para makatipid kayo, at ma-assure nyo na yun yung problem, check nyo po muna ito. Kasi kadalasan siguro, 5 out of 10 ng kliyente namin na nagiging problem lang ito. Mas maganda yung original, pwede rin yung replacement, pero kasi mas maganda kung original talaga yung gamit kasi mas makapal yung plastic nun.
And syempre, specification yun, kumbaga ng Ford original. Ito important yan. Ngayon, may mga iba, sabi nga nila, ipasok na rin natin dito, mahal daw ang pyesa ng Ford. Kasi ako nagba-buy and sell, pero lahat ng units ko, lahat gawa, lahat pinapagawa, pinapa-overhaul kung kailangan overhaul, palit ng buong transmission buo, kung kailangan palit ng transmission. So, kung mahal kasi ang pyesa nito, hindi ko yun magagawa. Hindi natin yun vlog. Di ba? So, parang lugi pa tayo doon. So, masasabi ko doon, haka-haka lang kasi yun para sa akin, sa ano ko, sa thinking ko, sa utak ng idea ng isang car dealer. Kasi mas kabisado namin dahil kami mismo yung nagre-repair, bumibili ng parts, di ba? So, meron nga kami nung last week, sila ma'am, yung pinunta namin fiesta, yung sabi ko pumunta ng shop. Ang singil sa kanya ng ganito, 25,000 doon sa resibo niya. 25,000 guys replacement. Yung replacement nito parang 1,000 lang to 1,500. Yung iba naman 2,500. So okay lang naman pagkakitaan yung mga parts yan, pero wag naman sobrang katulad ng 25,000. Syempre yung tao parang ito lang 25,000 na. So what else kapag may iba pang problem, di ba? So parang mahal ng parts yun, mapapaganong ka talaga. Okay, so ayan, at least alam nyo. Ano pa ba tayo? Ang next namin tinitingnan after nun, titingnan natin kung may misfire. So ganyan dapat yung tamang tunog ng makina kung naririnig nyo. Ngayon, pag may parang kumakalang kalunsing dyan, pwede kasing sa aircon. Pero much better kung may dala nga kayo mekaniko na marunong din. So mga ganitong yun. Yan ang best. Pero dapat ganyan ang tunog ng engine yan. Tahimik lang, may onting parang ganon, pero wala dapat yun yung kumakalansing-kalansing na tunog. Tapos, checkin nyo is yung fan. Itong fan. Ito, nakapatay pa yung fan So, hindi yan katulad ng mga Toyota pati Honda na nire-recta. So, pag nakarekta yan, mag-isip ka na kasi bawal po dito yun. Yung nire-recta-recta yung fan. So, mas delicate po yun. Dapat siya nakapatay sa start. Kaya dapat to, kapag check kayo ng EcoSport, cold start. Yung tipong di pa pinapainit. Malamig pa. Ang degree yata ng Celsius ng EcoSport para bumukas ito, alam ko parang 100 yata. Either tama ba 100 o 105? 100 yata. So exactly pag nag 100 ang temp na ito, dapat yung bubukas na. Low speed yan, then mag high speed yan. Okay, so yun lang muna. Tapos ito naman tayo sa loob.